Hello guys! Welcome back to my channel. So matagal-tagal na rin tayo hindi nakapag-upload ng ating tutorial. So guys, ngayon mayroon tayong customer all the way from Valenzuela City. So as you can see guys, makikita nyo ito po yung hair ng ating client. Ito po yung before niya. Nakikita nyo sobrang frizzy, sobrang dry at higit sa lahat guys para may sunog-sunog na siya kasi matagal na tong hindi na treatment at hindi po naalagaan ng ating customer. So ang gaunang gagawin natin ngayon, syempre isa-section natin siya ng 4 section, isa dito sa harap, isa sa gilid at dalawa dito sa likod. So ayan, mag-a-apply na tayo ngayon ng ating rebonding cream number 1 guys. So nakita nyo naman kung gaano ko kaingat mag-apply guys. Ang pag-a-apply nga pala dyan is 1 inches away from the scalp. Huwag nyo pong isagad sa anit kasi nga number 1 cream ng rebonding natin yan. So may possible na pag nagplansya tayo o kaya masusunog yung anit ng ating customer. So ingat-ingat sa pag-a-apply. Actually, sinagad ko na yan guys sa 1 inches away from the scalp hanggang dulo na kasi virgin hair naman yung buhok ni madam. Hinaluan ko actually yan ng Verdon treatment natin na coconut flavor ng konti lang para hindi madry yung anyang buhok. So applyan nyo lang yan all over guys. Tapos pag natapos yan, ibababad nyo lang yan ng 40 to 45 minutes at syempre nakadepende pa rin yan sa inyo sa pag-check nyo guys kung luto na ba o hindi. So nakita nyo nandito na tayo sa tuktok portion ng buhok ni madam. Kaya ayan, ingat-ingat sa pag-apply basta huwag madampian yung anit ng ating customer kasi nga guys, delikado at masusunog yung ating scalp. So dito na tayo ngayon sa left side ng buhok ng ating customer. So guys, nakikita nyo naman kung paano ko sa selection at kung paano ko kinuha yung buhok ng maingat. So sa lahat ng mga baguhan na nagre-ribbon pa, much better guys na lagyan ninyo ng ear cover yung ear ni madam para hindi malagyan ng ating rebonding cream. Kasi sa lahat ng mga baguhan niya, yung kanilang mga problema na lalagyan yung tenga ng ating customer ko hindi pa professional gumamit ng ear cover para hindi malagyan. So ayan, nabibili yung ear cover na lang guys for halaga ng 10 pesos lang yata isang peraso niyan. So ayan, nakita nyo naman guys, tapos ko na in-applyan ng cream number 1 yung buhok ng ating madam. So ibababad natin yan ng 40 to 45 minutes. So after ng 30 minutes, isi-check natin yan every now and then kung luto na ba o hindi at titingnan natin kung nagra-rubberize na ba o hindi. So next na gagawin natin ngayon guys is magpapahinga lang muna tayo habang nakatabay tayo sa pagbabad ng buhok ng ating client. So ngayon ipapakilala ko sa inyo guys ang ating ginamit na rebonding cream number 1. Introducing our Bio Extenso guys. Yan, sobrang ganda po yan kahit na makapal yung buhok nyo, kahit na kulot at kahit na galing sa bleach o kaya durog na sa kulay, pwede nyo gamitin yung ating rebonding cream Bio Extenso. Napakaganda niyan guys. So after ng 40 to 45 minutes, ngayon magkakaroon tayo ng hair knot testing. So titingnan natin kung luto na siya guys. Actually, dalawang pamamaraan ang ating gagawin sa pag-test kung luto na yung buhok. Ang una is tatay knot ninyo guys. Ibubuhol ninyo. So ibig sabihin pag binuhol ninyo at hindi na bumalik yung buhol, ibig sabihin luto na yan guys. Pero pag once na bumalik pa pagkatali nyo yung buhok, ibig sabihin hindi pa po luto yan. So ayan, nakikita nyo naman, binuhol ko siya guys. Ayan, at nakita nyo naman hindi na siya bumalik, di ba? So ganyan ang tinatawag natin na tie knot testing pag nagre-rebond tayo. At ang pangalawa, itong hinihila natin. Pag nag-rubberize na siya guys, ibig sabihin luto na. At nakita nyo naman nag-rubberize na siya. So ngayon babanlawan na siya natin. So ayun, habang nagbabanlaw tayo, ayan, nakikita nyo naman guys, huwag shampoohin ang buhok, only linisin lang po siya. Tatanggalin lahat ng stain, tatanggalin lahat ng gamot ng rebonding cream number 1 na nandyan sa buhok ni client. Linising mabuti at walang matitirang stain dyan guys, kasi pag mayroong natitira at pinlansya natin yan pinatuyo, may possible na masusunog pag nagpa-plancha tayo kasi nga mayroong naiwan na gamot. So ang gawin, i-rinse lang na mabuti, tanggalin lahat ng stain ng gamot para pag plancha natin madulas at higit sa lahat makintab siya. So after natin mabanlawan, ito na pinaupo na natin si client at ngayon atin ang i-blower siya ng 100% dry. Nakita nyo naman, pag-apply natin ng rebonding cream number 1, wala siyang damage at hinog na hinog yung buhok ni madam sa pagbanlaw natin. So ngayon, ida-dry na natin siya, i-blow dry na natin siya ng 100% dry. So after natin ma-blow dry ng 100%, ayan na guys yung kalalabasan sa pag-apply natin ng rebonding cream number 1. And thank God naman walang damage at walang nagputol-putol sa buhok na madam kasi kanina natatakot ako guys kasi parang sunog yung buhok niya at sobrang dry. So ayan, tuyong-tuyo na siya ng 100% dry. So ang gagawin natin ngayon is mag-a-iron na tayo, magpa-plancha na tayo.
Sa hindi pa po nakakaalam guys, no, sa ako pag nagre-ribbon ako pag ganyan kakapal ng buhok ng ating client. So after natin mapatuyo siya ng 100% dry, ang gagawin natin ngayon, isi-section natin ngayon katulad ng ginawa natin sa pagkulay kanina. So ganito lang ang gawin nyo guys, isi-section nyo siya dyan sa gilid ng tenga, ayan, tapos magkabilaan at saka dito sa likod. Para yung pagkuha nyo ng buhok hindi magulo at higit sa lahat guys, nakasection siya ng maayos pag kinuha nyo. Actually, itong bahak ni Madam is makapal talaga siya guys. So, kailangan talaga siya ng dalawang plancha. Dalawang plancha ang gagamitin ko kasi para hindi mahinto yung init ng ating plancha pag ginamit natin yung isa. And then may alternate na gagamitin na mainit habang nakapahinga yung isang plancha. At saka hindi lang yun, para mabilis tayong matapos guys. At saka yung kanyang pag-heat is parihas. So ayan, nakita nyo naman yung dalawang plancha ko. Actually, ang brand nga pala niyan guys is EPSA. And then naka 280 siya centigrade yung kanyang hinit. Ayan, nakita nyo pang malakasan nating plancha yan guys, EPSA brand. So ang gagawin natin ngayon, mag-start na tayo dito sa ating nape area sa likod. Sa hindi pa po nakakaalam, talagang nag-i-start ako ng pagpaplansya o kaya kahit na magkulay ako magre-ribbon, dito talaga ako nag-i-start sa ating nape area kasi mabilis lang siya papuntang itaas. So ayan, nakita nyo naman, usok na usok at init na init yung ating plancha at napakaganda kasi nga guys, madulas at lutong-luto siya sa gamot. Actually, pag hindi luto yung gamot o hindi luto yung buhok guys, pag pinlansya nyo talagang lumalaban yan. So tingnan nyo naman, hindi lumalaban yung buhok kasi nga naluto na siya sa gamot at napakakintab at madulas siya planchahin. So ayan, nakikita nyo naman guys. So after natin magplansya dito sa likod, dito na po tayo sa gilid sa ating right portion sa tenga ni Madam. So nakita nyo naman, ginawan ko rin siya ng ear cover dito sa likod kasi baka guys masunog ang kanyang tenga, delikado na. So mas maganda lagyan nyo ng ear cover yung kanyang tenga habang nagpa-plancha kayo para hindi masunog kasi guys mainit yung plancha. So ayan, i-plancha nyo lang yan and then pagkatapos yung ma-plancha mga boss madam, ipapahinga nyo lang yan ng after 5 minutes para matanggal yung init lahat sa buhok. Saka nyo po siya applyan ng ating neutralizing cream number 2. So after natin ma-plancha ng 100%, so ito na po yung result niya guys. Papahinga lang natin siya ng 5 minutes para matanggal lahat ng init dyan sa buhok ni Madam. Nakita nyo naman, super shine. Number 1 pa lang yan after pa lang natin mag-plancha ng number 1. Napakaganda, napakakintab at super shiny na siya. At syempre, ang gagamitin natin neutralizing cream number 2 ay ang Bio Extenso din guys. So ang ginawa ko nga pala dito is inaluan ko ng ating Verdun treatment yung ating cream number 2 na 2 kutsara lang guys para hindi mag-dry ang buhok ng ating customer. So ayan, hinahalo ko na. Kailangan haluin nyo lang siya mabuti guys para ma-mix yung ating treatment at ang ating neutralizing cream number 2. So ayan na, ang gagawin natin ngayon, isi-section natin siya ulit katulad ng paggawa natin kanina sa pag-section ng ating pag-apply ng cream number 1 at pag-apply ng ating cream number 2. So ganyan lang din yung gagawin nyo, isi-section nyo lang siya ng 4 section. Tapos mag-start kayo ulit dito sa nape area sa likod. Kailangan malagyan lahat ng bawat hibla ng buhok guys ng ating neutralizing cream number 2. Ito neutralizing cream number 2 natin is ito yung magpapatuwid ng ating reband na buhok guys ha. So pag hindi nyo po nilagyan niya ng ganyan, hindi tutuwid yung buhok ng ating customer. So kailangan malagyan po siya ng cream rebanding number 2. Nakita nyo naman, pwede nyo lang isagad yan sa anit guys hanggang dulo ng buhok. So after natin ma-applyan lahat ng buhok ng ating client, so antayin lang natin yan ng 45 minutes guys. Ibababad natin siya ng 45 minutes, saka natin siya banlawan. At para malagyan na natin siya ng Brazilian treatment na gagamitin para sa hair ni Madam. So ayan, after ng 45 minutes, binanlawan na natin yung buhok ni Madam. Nakita nyo naman guys, ganun din yung procedure sa pagbanlaw kanina sa paglagay ng cream number 1. Kailangan lahat matanggal ng stain dyan na nakadikit sa buhok ni Madam at lahat ng medicine para mamaya paglagay po natin ng ating Brazilian keratin ay talagang makintab at higit sa lahat malambot siya guys. So ayan na, after natin mabanlawan guys ng ating cream number 2, ito na po yung resulta. Tingnan nyo naman, habang sinusuklay ko malambot siya at higit sa lahat straight na siya tingnan guys. So ngayon ang gagawin natin, i-blower natin yan guys ulit ng 100% dry. Para mamaya pag-apply natin ng Brazilian keratin ay swak na swak. 100% dry, inuulit ko guys, okay? So after natin ma-blower ng very dry ng 100%, ngayon mag-a-apply na tayo ng ating Brazilian keratin guys. So ayan na siya, nakita nyo naman guys, wala na tayong back job at higit sa lahat makintab na siya at straight ng buhok ni Madam after natin siya mabanlawan at mapatuyo natin ng blower ng 100%.
So another section na naman tayo ng 4 na section para sa paglalagay ng ating Brazilian Botox Keratin. So same procedure lang guys, ang pag-a-apply niyan guys, kailangan i-section lang ng 4 na beses, 2 sa harap at 2 sa likod. So ayan, nag-start ulit tayo dito sa nape area sa likod guys. So ayan, nag-a-apply na ako ng Brazilian Keratin. Uulitin ko ulit guys, huwag isagad sa anit ha, 1 inches away from the scalp hanggang dulo. Huwag isagad sa anit kasi nga mahapdi din po yan guys pag dikit sa anit ang Brazilian Keratin. So yan lang, ganyan lang po yung pag-a-apply niyan guys. Pag-a-apply tapos suklay pababa, tapos ibababad natin yan ng up to 45 to 1 hour para ma-absorb ng buhok yung ating keratin na nilagay dyan sa buhok ni Madam. Nakita nyo naman, na-applyan ko na lahat at nakita nyo, makintab na yung buhok ni Madam habang naka-apply pa po yung Brazilian Keratin natin. At syempre, bago ang lahat, ay introduce ko lang yung ginamit natin mga boss Madam. Sa Brazilian Keratin, ang itong ating G2 Keratin Blowout. Sobrang ganda po nito gamitin guys. Madulas siya at maraming flavor po nito. Chocolate flavor nga pala yung pinili ko dito guys. So ayan, nakababad na siya ng 40 to 45 minutes. Ang gagawin natin ngayon is i-blower na lang natin siya guys ng super dry ng up to 95% dry guys. So ayan, kailangan dry na dry yan para pag plancha natin mamaya suwak na suwak at madulas at hindi kumakapit yung plancha pag pinlansya natin yung buhok ni Madam. So after natin ma-blow dry ng very dry ng 100% ngayon, ipa-plancha na natin siya for final touch. Another section na naman ulit ng 4 na beses at syempre mag-start tayo ulit dito sa nape area sa likod. Hindi na gaano itong ma-plancha guys ha, hindi katulad ng pag-plancha natin sa ribbon kanina, parang pahapyaw lang ito. Para malaminate lang yung Brazilian Keratin na nilagay natin dyan sa buhok, so pahapyaw lang na plancha. At para malak yung mga cuticle ng buhok ni Madam sa pag-a-apply natin ng Brazilian Keratin. So sa lahat ng mga nanonood po dyan na hindi pa nakasubscribe sa channel ko, isubscribe nyo na yan guys. I-click nyo na yung bell button, i-all nyo na guys para updated kayo sa lahat ng mga videos na ina-upload ko pag mayroon tayong tutorial about sa salon. And charan, ito na yung final touch natin after natin ma-plancha at malagyan ng Brazilian Keratin. Nakita nyo naman guys, super shiny, super straight at higit sa lahat hindi siya dry. At super bouncy at the same time. Di ba nakita nyo naman makintab siya guys. So kailangan talaga mga mahal kong kaibigan, kayo po pag nagpapariban o kaya nagpapakulay, kailangan may follow-up treatment kayo, Brazilian Botox o kaya Brazilian Blowout o Brazilian Keratin para guys lahat ng mga keratin na natanggal dyan sa buhok nyo after nyo makulayan ay maibabalik ng keratin na i-apply natin. Nakita nyo naman, super shiny kanina, sunog yan guys ha, at higit sa lahat, super buhaghag. That's all and thank you for watching. Bye!